Magandang hapon, Bayan ng Carmen. Ako po si Hana Iza M. Grada, isang estudyante na nag-aaral sa 10 Baitang. Ako po ay narito sa inyong harapan upang ibahagi ang salita ng Diyos. Huwag po kayong mag-alala, wala po kaming hihinging kapalit. Ito po ay libre, dahil ito po ay binigay sa amin ng libre at ibabahagi din po namin ito ng libre. Pamilyar po ba kayo sa tinatawag na 4Ps? Alam ko, iba dito ay talagang parte dito sa organisasyong ito. Ngayon po, ang ibabahagi ko ay tinatawag na 5Ps, which is ayuda ng Panginoon, na ibabahagi ko sa aking kamay. So, mauna po tayo sa thumb. Ito po ay nagsisimbolo ng pag-ibig ng Diyos. Alam kong kakatapos lang ng buwan ng pag-ibig. Naramdaman niyo po ba yung pag-ibig ng iyong kapamilya, kamag-anak o mga kaibigan? Pero, hindi naman po yan sa buwan lang ng Pebrero, mararamdaman ito, kundi araw-araw, di ba? Ano ba yung natanggap ninyo? Mga rosas, mga tsokolate. So, grabe din yung pag-ibig, di ba, ng mga tao. Ngunit, ibang-iba ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Walang kasing tulad na pag-ibig at hindi natin naramdaman sa kahit sino man. Kaya po nang sinabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." So, grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi kung wala ang Panginoon, ay wala rin tayo sa buhay na ito. Pero alam niyo mga kapatid, itong tangga ito ay napakalayo dito sa pangalawa na ito. Ito ay dahil sa problema ng tao at ito ay ang kasalanan. So yung pagmamahal ng Diyos ay nahiwalay sa atin dahil sa ating kasalanan. Ano yung mga kasalanan? Ito ay ang pagsisinungaling, pagsasabi ng bad words, or kumbaga pa, yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. So lahat tayo ay nakasala, gaya ng sinabi sa Romans 3:23, na for all have sinned and fall short of the glory of God. So, maano man yan, makalbo o may buhok, lahat tayo ay nagkasala. At ano mangyayari kung tayo ay nagpapatuloy sa pagkakasala? Gaya ng sinabi sa Romans 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. So may dalawang uri ng kamatayan. Ang una ay ang physical na kamatayan at ang pangalawa ay ang spiritual na kamatayan. Ang physical na kamatayan kasi yung namatay na talaga tayo, yung nasa kabaon na tayo. Ngunit ay yung spiritual na kamatayan ay yung nahiwalay tayo sa ating Jesucristo or talagang yung relasyon natin ay wala. Ganun ba? So, alam natin na grabe talaga ang kasapitan ng mga tao, nakakalungkot. Diba, kagaya natin, ayaw natin na mapunta sa impyerno. Kaya gumawa ang tao ng paraan upang makabalik sa ating Panginoon. Ito ay sa pamamagitan ng edukasyon, relihiyon, good moral, and good works. Pero mga kapatid, itong mga bagay na ginagawa natin ay hindi makakapagligtas sa atin. Ganon. So, ano kaya ang makakapagligtas? Gaya ng sinabi ko kanina, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya gumawa siya ng paraan, which is yung pangatlo nating peace, at ito ay si Jesucristo. Gaya ng sinabi doon sa John 3:16 na sinabi ko kanina, na siya ang paraan, ang buhay, at ang katotohanan. At walang sinuman ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos, diba? Sinabi natin sa kasalanan. So, sinabi sa 1 Peter 3:18 na He is the righteous for the unrighteous to bring us to God. He is put to death but made alive in the Spirit. So, si Jesus lang ang paraan upang mapabalik tayo sa ating Panginoon. Ang dapat nating gawin ay magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan. Kaya ang pang-apat na P ay ang pag-imbita. Iniimbitahan ko kayo mga kapatid na manalig sa ating Panginoong Jesus. Kaya lang sinabi sa Revelation 3:20, "Here I am, stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with the person and they with me." Buksan niyo ang inyong mga puso. Nandiyan na ang Panginoong Jesus na tumutugtog sa inyong mga puso upang papasukin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Sa pagsasabi ng manalig
sinasabi, kundi sinasagawa na talikuran ang ating mga kasalanan. Kaya ang panglima na peace ay ang pagdesisyon. Sinasabi ko man ang mga salita na ito ngayon, ngunit ito pa rin ay inyong desisyon kung ito ay tanggapin nyo o hindi. Huwag nyo nang ipatigas ang ating mga puso at dapat nating sundin ang ating Panginoong Jesus. Tayo ngayon, malapit na ang end at talaga dapat na nating gawin ang tama. Yun po ang salita ng Diyos sa atin ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyong ginawa para sa amin. Salamat po sa inyong mensahe na ibinigay sa bawat isa. Ganon din, Lord, sa salvation na inyong binigay sa amin. Lord, buksan niyo po ang puso ng bawat tao na ikaw po ay papasukin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Lord, malapit na po ang end at talagang gusto niyo po na ang bawat isa ay talagang manalig sa inyo, Lord. I pray, Lord, to help each and everyone, and thank you for this wonderful day. Maraming salamat, Lord, sa opportunity na inyong binigay upang ibahagi ang inyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.